Samantala, tiniyak ngayon ng BIR na babantayan nito ang pagkakagastusan ng mga politiko kaugnay sa nalalapit na eleksyon. Yan ang tinutukan ng aming kasamang si Emil Carion. Bubuhos na naman ang gastos, kasunod at kasabay nito ay bubuhos na naman ang pera. Ito ang para sa eleksyon 2016 sa bansa. Kaya naman para sa Bureau of Internal Revenue o BIR, ang pagpasok o paggastos ng pera ay may karampatang buwis na dapat lamang na magkaroon ng pakinabang ang kaban ng bayan. Ang ating number one na trabaho ay maglikom ng buwis. So sa bawat pagbitaw nila ng pera bilang gastos sa itong darating na halalan, yan po, alamin kung may mga dapat na buwis na tanggalin na doon sa gastos nila at ibigay na po sa BIR. Ayon pa kay BIR Deputy Commissioner Nelson Aspe, obligasyon ng sinumang taxpayer na magbayad ng buwis sa anumang transaksyon na nasasaklaw ng batas. Mga sampul, mga paraphernalia or mga tarpaulin. Opo. Siyempre po, ang bayad sa printing establishment, may withholding tax po yan. Or nag-engage ng serbisyo ng mga, siyempre, also po may kasamang mga celebrities o mga talents. May withholding tax din po yon. Sa panahon ng eleksyon, babantayan ng BIR ang mga pagkakagastusan ng mga politiko. Ito ay bukas na sikreto, hayag na kamalayan na ang mga perang papasok sa bulsa ng mga politiko kung galing man ito sa mga supporters, mga donors, sariling pera o tagong pondo ay may karampatang talaan na dapat magtuos ayon sa alituntunin. Under the election law, walang donors tax po yan. Ngunit sa kaibang usapin, di ho ba yung mga kung saan man nanggaling yung mga pondo, yung contributions, kailangang i-account din ng ating mga kandidato, ng ating mga political parties. Yes, sir. Yan po ay kondisyon o requirement ng COMELEC. Nais din ho nating sabihin sa ating mga kandidato na siyempre sila rin ang mamumuno sa ating balang araw. Ipakita na rin nila ang kanilang bahagi, ang kanilang share sa ating pagbubuwis. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion. Sa iba pang balita, nilinaw ng COMELEC na hindi pa tiyak kung maisasama sa balota ang pangalan ng mga presidential aspirant na sina Senador Grace Poe at Davao City Mayor Rodrigo Duterte para sa 2016 national elections. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, ito'y dahil sa kinakaharap ng mga ito na disqualification cases. Dagdag pa ni Bautista, hinihintay pa ng poll body kung ano ang kalalabasan ng kaso ng mga ito, lalo na sa Korte Suprema, bago sila mag-imprenta ng balota na nakaschedule sa ikatlong linggo ngayong Enero. Kasabay ng pag-uumpisa ng Korte Suprema ng oral arguments sa kaso ni Poe. Pinag-aaralan na din ni Bautista ng COMELEC ang senaryo kung anong gagawin ng ahensya kapag naimprenta na ang balota, saka naman madiskwalipika ang isang kandidato.